Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Guys, invited na po ba kayo sa bagong update dito sa monetization tools or status sa ating Facebook professional dashboard? So guys, ang dami nagko-comment sa akin, ang dami nagtatanong sa akin, Kuya, paano ma-invite, paano magkaroon ng content monetization tools? Well, hindi naman po ito is limited lang no, sa users. But again, kailangan pa rin natin mag-send ng interest or ng application kay Facebook. So guys, ito yung isa sa makikita nyo na tools kung kayo ay nakapag-set up or kayo ay invited na. Sa mga nagtataka din kung bakit same yung logo ng in-stream ad at content monetization. Guys, possible ito is glitch lang. Pero guys, mag-focus tayo dito sa content monetization. Ito po is implemented na siya or talagang nagsisend na si Facebook ng invitation sa million of creators. Ibig sabihin, sa mga creators na, yung mga eligible na. Okay? So, kung kayo naman is nagtatanong, paano ko ma-invite? Kasi nga, hindi pa ako na-approve sa in-stream ads. Palaging reject. Alam nyo ba guys, no, nag-stop na si Facebook no October 4 or 5 ng application sa long-form video. Ibig sabihin, hindi na tayo makakapag-send ng request to get monetized no, para sa ating mga long-form video. Ang hihintayin na lang po talaga natin na mag-appear sa ating dashboard or monetization tools yung ating content monetization. May mga iilan-ilan na mga creator na hindi sila invited at rejected sila sa kanilang long-form video application or sa in-stream ads. And suddenly, nung sila ay nagkaroon ng content monetization tools or beta, nagkaroon na din sila guys ng in-stream ad. So, sabay. So, ito yung good news. So, possible, ganun yung mangyari kapag kayo is nagkaroon na ng invitation dito sa content monetization. So, paano tayo kikita dito at paano mangyayari yung earnings dito, yung kitaan? Magkasama na po sa isang payout yung ads on Reels, long-form video or in-stream ads, pati yung bonus program. Ganito po yung makikita natin. Ayan, so, ito yung example na earnings, no? Sa mga nagtatanong, may kita pa ba sa Facebook? Yes, may kita pa po, kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Just keep on uploading, no? Yung mga interesting videos, mga motivational, yung mga talagang papanoorin, or yung mga video natin na original. Para at least, di ba, kapag original, mas mataas po yung pwedeng kitain per video. At alam nyo ba guys, no, sa bagong update na ito, para na siyang bonus program. Hindi na nakabase kung million of views. Basta guys, para na siyang bonus program yung yung bagong update. So, kasi dapat original po talaga yung mga video natin. Sa mga nagtataka kung bakit wala silang kinikita ngayon, is dahil sa bagong update, dapat pala 15 seconds na po yung ating duration. Hindi po dapat bumaba ng 15 seconds kasi wala mag-a-appear na ads. Hindi ko alam kung ito is applicable na sa lahat or implemented na sa lahat ng mga video. Pero ito po yung isa sa nakita ko from our last video upload. So, panoorin nyo po yun. And guys, ito naman yung makikita nyo, no, na payout kung saan tayo ay meron kinikita pa din kahit papaano kay Facebook. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Upload original content, no? Upload original content. Make it more interesting, motivational, inspirational. Ako guys, I suggest no, kung kayo is magsisimula pa lang kay Facebook, kayo, focus muna kayo sa short videos and sa mga sa mga niche na preferred nyo talaga or talagang alam niyo yon, yung kayo yung ini-enjoy nyo lang yung pag-upload. Parang ganun. Parang hindi kayo ma-overwhelm or hindi kayo talaga, 'di ba, maubusan ng content. So ganun yung sinasuggest ko sa inyo. So kaya ano pa man yung mangyari guys, tuloy-tuloy lang kasi hindi naman natin alam, baka may mag-viral, 'di ba? May mag-viral na videos and then dun tayo humakot ng followers. And at the same time, kapag meron na yung invitation, no, na tayo ay eligible na to get monetized sa ating mga content, so magsusunod-sunod na talaga siya. It will follow. Kailangan talaga natin mag-sacrifice ng mga videos natin, ng mga time natin para sa pag-upload or sa pag-create ng content. So gano'n lang naman yon. And sa mga interested naman na gustong mag-apply dito
sa content monetization beta test, kailangan nyo guys pumunta sa inyong Facebook account. So, pwede kayo mag-open nito sa sa browser, pwede rin sa PC. And then ako guys, i-click mo lang yung link na nandyan sa may pin comment or sa may description para madadirect ka na dito. So, kailangan nyo na mag-login muna sa browser ng inyong Facebook. But make it sure, yung mga i-click nyo na link is dapat hindi siya phishing link. Kasi ang dami pa rin guys na hack ng mga account. Kasi nga, ang dami yung naglalabasan sa ganitong update. O i-click nyo tong update na to, baka hindi ka pa updated. So, yung pala guys, yung napasukan nila is phishing site. So, anong nangyari? Instead na sila ma-invite, nagkaroon pa lalo sila ng problema. Kasi nga, di ba, make it sure na yung mga kiniklik natin na na mga link is talagang tawag dito, legit. No, madali lang naman yan. So, yung legit na link, guys, ilalagay ko dyan sa comment section para hindi na kayo pumunta sa iba pang mga nagpo-post sa online. Ito, i-click mo tong link na to, mag-login ka gamit yung username, password, contact number, or email. So, pag po yan yung hinihingi sa inyo, medyo magdalawang isip na kayo na, wag ko munang i-login, panoorin ko muna yung video ng mga ibang creator related sa YouTube or sa mga bagong update. So, kung talagang legit na may ganong link. So, eto guys, eto mismo yung URL na ikakopy ko at isasend ko dyan sa may description, ilalagay ko. And then kapag okay na, click nyo I'm interested. So, ilang beses ko na din tong guys na na content. Kailangan nyo lang guys dito ng active email number. Kailangan nyo ng Facebook URL nyo. So, alam nyo naman yan. Very basic na lang yan. And then, kung meron ka multiple pages na gusto mo ma-invite sa content monetization beta, ilalagay mo dito yung mga link. Tapos, lalagyan mo siya ng kuwet. Tapos, paste mo ulit yung iba pang URL ng inyong mga pages. So, pipaste mo lang ganyan guys. Ayan. Tapos, lalagyan mo siya ng comma. Para at least yung mga page nyo, possible ma-invite din soon kapag okay na siya. And then, basahin nyo din guys yung yung beta monetization. Kasi nga, I tell you, may mga update ngayon na by duration na po. By duration. Ang dapat nating i-upload na duration is 15 longer video sa short video. Pero I highly suggest, based po sa Facebook, ang suggested nila, so papakita ko sa inyo dito sa aking Facebook account. Meron ako guys dito nag-trending ng isang video. And then, papakita ko sa inyo. Si Facebook, tinuturuan tayo kung ano ba talaga yung suggested na duration. Itong video natin, noong September 13 ko siya in-upload. Sa isang video lang guys, kumita tayo dito ng 373 as of this recording. Tuloy-tuloy pa din siya. $373 times natin sa 56. So, 20,000 as of this recording. Ibig sabihin guys, sa isang video content lang natin na may duration ng 1 minute and 11 seconds, yun talaga yung merong ads na nag-a-appear. Kasi di ba yung ads minsan matagal yan eh. Minsan may 10 seconds bago di ba ma-skip. So, yun yung nag-a-appear. Kung mababa po yung duration ng ating short video, possible hindi siya magkakaroon ng ad placement doon. So, I highly suggest lagyan nyo ng at least 60 seconds or 1 minute longer video sa short. Para at least, di ba, if magkakaroon ng ads, di ba, so kung marami makapanood, mas malaking kikitain nyo. Actually, nandito naman talaga yan sa best practices ni Facebook. So, papakita ko din sa inyo para at least aware tayong lahat. So, kailangan kung mag-upload kayo ng short video, make it sure dapat palagi nyo siyang i-share sa inyong story, i-share nyo sa groups. But again, yung sharing sa groups, hindi dapat siya lalagpas ng 10 or 20 sa isang araw. So, magkaroon kayo ng ng target per day kung i-share nyo yung mga short video nyo sa groups. Wag po spammy na yung nangyayari. Magkakaroon kayo ng unusual activities, baka ma-block yung account nyo. So, ganun, marereport kayo ng admin sa groups. So, isa-isa lang per group. Lagyan nyo ng powerful captions o itong yung tinatawag na compelling, And then, lagyan nyo lang din po ng hashtag. So, reach more people gamit yung hashtag. Alam nyo naman yung powerful talaga yung hashtag. Edit with least one creative tools. Lagyan nyo ng emoji, lagyan nyo ng stickers or other effects. Make sure hindi muted yung ating Facebook. And ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito sa may bandang huli. Keep your reels between 15 and 90 seconds. Okay, so malinaw. 15 seconds
and 90 seconds na po. And then at least kailangan natin guys 720 or 1080 pixel yung ating video quality. Yun lang guys, maraming salamat. Sana itong video nito is nakatulong sa'yo. And do share and do subscribe dito sa ating YouTube channel para pag may mga ganitong updated video tayo, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!